usapan natin, no? Alam po ninyo, hindi na po normal. Hindi na po normal ito pong ginagawa ni Auntie Claire o yung nararamdaman ni Auntie Claire. Obsession na po to kay BP Sara. Yung nararamdaman po ni Auntie Claire, dito po kay sa ating Vice President ay bordering to obsession na po. Bakit ko po nasabi yan? Ito po, tignan nyo naman. May nagtanong ng reporter kay BP Sara, ano pong masasabi nyo sa di umano ay may sakit si BBM? Ang sagot ni BP Sara, alam nyo naman si BP Sara, pinag-isipan niya ang kanyang isasagot. Tumigil saglit at napangiti na good luck. Yan po. Tapos, umalis na po si BP Sara sa kanyang makausap na mga reporter or mga vloggers. Kung ikaw po, normal na tao, wala lang yun sa'yo kasi ginudlak lang eh. Di ba? Ganun naman talaga tayo pag may good luck. Kahit po kalaban natin, kumbaga, kung hindi po masyadong, anong tawag doon? Yung kung wala kang sasabihin na matino, good luck na lang ang sabihin mo. Di ba? Parang gano'n, no? Kung wala kang positibong sasabihin, wag mo nang sabihin. No? Kung masama rin lang yung sasabihin mo. Kaya, inudlak na lang. Kumbaga, pwede na sanang palagpasin yan ni Auntie Claire. Pero hindi po. Nakahanap pa po. Ang problema kasi kay Auntie Claire, hindi na lang po siya simpleng yung nagre-react sa mga sinabi. Di ba? Pag sinabi ni BP Sara, halimbawa nung kahapon o nung topic natin to kanina ba o kahapon? Kagabi. Sabi ni BP Sara, dapat tinatanong natin yung Pangulo na kung ano yung nagawa niya para sa krisis. Yun po yung sinabi pero nagawa na po ng napasukan na ng imahinasyon ni Auntie Claire. Imbis na sagutin po ni Auntie Claire, yan po yung trabaho ng PCO eh. Pag meron po nagko-question, halimbawa, ano ba yung ginagawa ng Pangulo, ililinaw po nila para maipakita po na may ginagawa pala yung Pangulo. Pero si Auntie Claire, binabalik niya lang kay BP Sara eh. So sinabi niya na wala siyang maibibigay na solusyon. Anong klaseng ba? Etc. etc. Sinasamahan mo ng imahinasyon. Dapat kasi bilang mga tao sa at yung PCO na nagsasabi na ipapakulong nila yung mga nagpe-fake news, dapat istrikto kayo dun lang sa sinabi, dun lang kayo mag-react. Diba? Hindi nyo po bibig kasi istrikto yung amo mo eh. Bawal ang fake news eh. Tapos kayo, pwede kayong, kita nyo ginagawa nyo ha, kayo, manghuhuli kayo ng mga vlogger dahil sa fake news, pero pwede kayo magsapantaha. Kung ganyan lang din yung ginagawa ng mga vlogger, sa tingin ko, iniisip ni BP Sara to, sa tingin ko. Bakit pwede kay Auntie Claire, hindi pwede sa mga vlogger? Yan ang tanong ko sa inyo. Pakinggan muna natin si Auntie Claire bago tayo tuluyang Ito po yung mga pahayag ni Auntie Claire sa kanyang press con. Sagot, pero makikita nyo sa body language. Sagot, pero makikita nyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Kita nyo. Nung tinanong ito, tignan po nyo pati body language. So hindi na sinasabi ni BP Sara ang binabanatan ni Auntie Claire, body language na lang po. So, kahit hindi sinasabi ni BP Sara, nakikita raw niya sa body language. Sige, tuloy po natin. Na masasabi nating irresponsible. Isang irresponsableng tanong. Dahil walang pinanghuhugutan, walang batayan. Itinanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan. Pero itinanong pa rin sa kanya.
Binanatan niya yung nagtanong. Irresponsable raw yung tanong. Hindi, no? Kaya ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Tandaan nyo ha, irresponsableng sagot daw. Kasi napanood ko yung kay BP Sara eh. Sabi niya, irresponsableng sagot daw yung tinugon ni BP Sara. Sige, tuloy mo, Auntie Claire. Good luck. With a smile. At lahat ng sa paligid niya ay nagtatawanan. Yan po. Ano po ang irresponsableng sagot sa salitang good luck? Irresponsable po ba yung good luck? Di ba? Ganun po yung imahinasyon. So kung kami mahigpit, Auntie Claire, sasabihin namin fake news ka. Ano po ang irresponsable sa salitang good luck? Pag ikaw ba, kunwari may magsabi sa akin, ang mga bossing, alis na po ako, good luck. Mga bossing, ano na ako, sige, good luck. Irresponsable kayo, ginugood luck nyo ako ha. Pagmula ngayon, irresponsable na yung salitang good luck. Kasi, bakit po naging irresponsable yan? Sa utak kasi ni Auntie Claire, lahat, walang sasabihin na maganda si BP Sara. Kaya yung good luck, kinakailangan niyang ipaliwanag na ito ay irresponsableng sagot sa irresponsableng tanong. Ayan, pakinggan natin. Ituloy natin yung paliwanag niya kung bakit naging irresponsable ang good luck. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sino mang may sakit. Ayan, hindi raw natin gawi ang mangutya at pagtawanan ang sino mang may sakit. Tama ka dyan. Pero anong kinalaman sa irresponsable yung good luck? Di ba? Advance ka mag-isip eh. Kumbaga, sinabihan, good luck. Binigyan niya kagad. Ano yung kahulugan ni BP Sara? Nang aasar? Kasi ginugood luck niya. Tuloy natin. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, an idle mind is the playground. Or rather, an idle mind is devil's playground. Talbog sa'yo yan. Di ba? Good luck lang ang sinabi, pero pinaglaruan na ng isip mo. Devil's mind, ikaw yun. So makikita natin, tumawa, is that a last laugh mentality or mockery of misery? Hindi ba dapat ang isang tao kapag may sakit, mas binibigyan natin ng atensyon at binibigyan natin ng dasal para mas maging maigi ang kalusugan? Hindi mo tatawanan at parang ikaw pa ay sarcastic sa iyong mga kasagutan. Ayun. Tignan nyo, himay-himay natin yan. Ha? Alam po ninyo, wala pong, ang sinasabi po nila, walang sakit ang Pangulo. Paano ka masasaktan kung hindi naman totoo? Halimbawa po, may nagsabi sa akin, hindi naman totoo, sabi sa akin na, bobo mo badong. Katingin nyo, masasaktan ako pag may nagsabi sa akin ng bobo ako. Paano ako masasaktan? Kilala ko yung sarili ko. Ang pagkakakilala ko sa sarili ko, hindi po ako po ay pogi. Ba't naman ako masasaktan pag sinabihan ako ng bobo? Di po ba? Kung talagang walang sakit ang Pangulo na gusto nyong palabasin, bakit kayo masasaktan? Dapat pinagtatawanan mo nga. So sa mga actuation mo, magano rin kami ha. Pagde-devil sa mind din kami ha. So sa mga sinasabi mo, totoo pa lang may sakit ang Pangulo. Kasi dapat ipagdasal daw namin. Huwag ka mag-alala. Matagal na kami nagdadasal.
yung dasal namin, patupad yung dasal ni Cara David. No? Yung dasal ni Cara David na mamatay na sana lahat ng korap. Okay. Totoo po yan. Yung sinasabi niya na hindi gawain ng Pilipino yung mangutya pag may mga sakit. Correct. Pero sa tindi po ng ginawa ninyong pagnanakaw, sa tindi ng pagnanakaw ngayon netong mga tao sa gobyerno, hindi nyo pwedeng i-deny yan. Dahil sabi nyo nga, pinaimbestigahan ni BBM. Si BBM mismo yung nagpaimbestiga. Sa tindi po ng pagnanakaw na naganap sa panahon ni BBM, hindi na po napipigilan yung mga tao na pag may nabalitaan kami na nagkaroon ng karamdaman na pinaghihinalaan namin na dahilan kung bakit nagkaroon ng malalaking nakawan, natutuwa po kami. Ang pagkakaiba lang po, noong sinasabi mo mga Pilipino nung nagdaang panahon, itinatago yung kasiyahan pag may nababalitaan ng mga sutil na tao na nagkakasakit, itinatago yung kasiyahan pag may narinig na namatay na sutil na tao. Ngayon po, dahil sa tindi ng pasakit na binigay ninyo sa mga Pilipino, hindi na po nagtatago yung mga Pilipino. Pag nabalitaan namin na mayroong nagkasakit na malubha sa mga pinaghinalaan naming magnanakaw, natutuwa kami. Pag nabalitaan naming may namatay sa mga pinaghinalaan naming magnanakaw, nagdidiwang kami. Pag kami po ay nag-iisa at wala kaming nagagawa, pinapanalangin namin na magkatotoo ang panalangin ni Cara David. Yan po ang katotohanan. Hindi na po kami nagtatago. Sa tindi ng ginawa ninyo kay Tatay Digong, sa tindi ng ginagawa ninyo kay BP Sara at sa buong pamilya ng Duterte, sa tindi ng pasakit ninyo sa mamamayang Pilipino, nakaw dito, nakaw doon. Sa tindi ng kawalan ninyo ng kasagutan sa mga problema. Problema sa pagnanakaw, problema sa langis. Inaamin nyo lang eh. Panay lang kayo pag-amin. Ano inaamin ni Garin dun sa hearing? Inaamin ni Garin, kinorek niya pa si Tinyo eh. Sabi ni Tinyo, isa tayo sa may pinakamataas na itinaas na porsyento ng langis. Sabi pa ni Garin, hindi po, tayo po ang may pinakamataas.